Father, the Son, and the Holy Spirit. Father, be with you. Let us pray. God, who have sent the power of the gospel like living into the world, grant that you faithful, whom you have called to life amid the world and this affair, may be fervent with the Christian spirit, and through the task they carry out in this present age, may constantly build up your kingdom. Our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one good, forever and ever. Amen. Minamahal ko pong Santo Papa, ako po si Juntura, 14 na taong gulang na po ako. Ako po ay dating batang kalye. Dahil po ang aking pamilya ay hindi na po ako kayang pag-aralin, umalis po ako sa aming bahay at iniwan ng aking pamilya. Ako po ay nagpalaboy-laboy sa kalye. Hindi ko na po alam kung saan ako tutuloy. Natutulog lang po ako sa tabing kalye. Naghahanap ng karton upang gawing sapinan. Nagtitiis kahit na madumi ang katawan. Katulad po ng mga kasama kong batang kalye, tinitiis po nila kahit na madumi po ang kanilang katawan. Hindi ko na rin po alam kung ano ang aking kakainin sa bawat araw. Ang ginagawa ko na lang po ay naghihintay na matapos ang mga kumakain. At kapag natapos na po ang mga kumain, ay hihingiin ko na po ang mga natirang pagkain. At minsan din po, ang ginagawa ko po ay nangangalakal, naghahanap ng plastik, bote at mga papel. At kapag napuno na po ang sako ko, ibebenta ko na po upang may pambili na po ako ng pagkain. At minsan din po, ang ginagawa ko po ay kumakatok sa mga bahay-bahay upang manghingi ng pagkain, pero minsan po ay walang namimigay. Nung ako po ay nasa kalye, meron po akong hindi magustuhan at pangit na aking nakikita sa mga kapwa ko po batang kalye. Sila po ay natuto ng magnakaw, pumatay, at hindi na rin po silang marunong gumalang sa mga nakakatanda sa kanila. Nakikita ko rin na nag-aaway po sila sa mga bagay at gamit na kanilang ninanakaw. Nakikita ko rin po na ang mga kapwa ko batang kalye ay marunong na silang magdroga. May isang bagay po akong nakikitang ginagamit ng mga kapwa ko batang kalye. Ito po ay ang rugby at solvent. Droga po ito na madalas ko pong nakikita sa mga kapwa kong nasa lansangan. Yung nasa kalye pa rin po ako, lagi po akong nag-iingat sa mga kabataan. Dahil po may nakita na po akong niloloko na kapwa ko batang kalye na kunyari po ay bibigyan ng pera para lang po makuha ang atensyon na mapalapit sa kanya at mapaniwala na papakainin siya, pag-aaralin at aalagaan. Pero ang tunay po talagang gagawin niya ay papahirapan at papalinis kanya ng buong bahay at minsan papaunihin kanya ng malalaswang bagay. Marami po talagang abuso ang nangyayari sa kalye. Nung dumaan po ang ilang araw, ay bigla po akong nagkaroon ng pag-asa sa akin sarili na may isang street educator, pagkatulay ng Kabataan Foundation, na nagtanong sa akin kung gusto ko bang mapabilang sa isang ahensiya na tumutulong sa mga tulad kong nabubuhay sa lansangan. Tinanong po ako kung gusto ko pong sumama, pero nung una po ay hindi ako sumama. Lumipas pa ang mga araw hanggang sa nalaman ko po na ang tulay ng kabataan ay nangangalaga sa kapakanan ng mga batang lansangan na wala sa pangangalaga ng kanilang pamilya. Bigla pa akong nabuhayan at napaisip
na hindi pala lahat ng tao ay walang puso. Meron pa palang taong may puso na handang tumulong sa mga batang nangangailangan. Nung nasa tulay ng Kabataan Foundation na po ako, bigla po akong nagulat sa aking nakita na totoo pala na may handang tumulong sa mga batang nasa lansangan. Nung araw na iyon, doon na po akong nagsimulang mangarap. Sinabi ko po sa aking sarili na magtatapos ako ng pag-aaral para balang araw ay makatulong din ako sa mga batang kalye katulad ko po dati at makatulong din ako sa aking pamilya at sa tulay ng Kabataan Foundation kung saan sila ang tumutulong sa akin upang maipagpatuloy ang aking pag-aaral. Alam ko po na ipagpapatuloy ko ang aking pag-aaral hanggat nandyan pa ang tulay ng Kabataan Foundation na walang sawang tumutulong sa akin at sa mga kapwa ko batang kalye. Marami pong salamat. Ako naman po si Glycel Iris Palomar, 12 years old. Nakatira po ako sa tulay ng Kabataan Foundation. Marami na po ang mga batang pinabayaan ng kanilang mga magulang. Marami sa kanila ang naging biktima at masama ang nangyari sa kanila, tulad ng droga o prostitution. Bakit po pumapayag ang Diyos na may ganitong nangyayari? Kahit walang kasalanan ang mga bata, at bakit kaunti lang ang mga tao tumutulong sa amin? Beloved Holy Father, Pope Francis, isang napakagandang umaga po sa inyo. I am Leandro Santos II, a student of the Faculty of Civil Law here at the University of Santo Tomas. Honored and pleased are words that fall short in capturing the emotions that I now feel. I just hope that the words that I'm about to utter be representative of the true heart and soul of all the young Filipinos out there in the landscape of today's culture. We, the young people of today, are so fortunate to have the abundance of information available before us. Because of the emergence of the internet and the boom of social media, information and knowledge have been readily available. The customary learning, coupled by the reinforcement provided by technology, appears to be so promising that the community expects a better and brighter breed of students. Heroes that built nations and helped shape the world were born in a time without all of these supports. If their promising values were formed in such a time when sources are limited, society demands that more heroes should rise up now due to the amount of support that is already served in front of us. But sadly, the emergence of information also caused the emergence of sources of distractions.
The young people of today have more excuses now than our Filipino heroes had before. With all of this, there exists a struggle in the way we use and process this enormous abundance of information. A lot of them are going to waste. Many of us are overwhelmed. We are distracted and our initiatives are scattered. Despite the advantages we have, we still feel lost. And most of the time, our focus is compromised. The end purpose of technology, which is to better equip and prepare us for the future ahead, is greatly challenged. Holy Father, as a young working student myself, I must confess that these distractions are difficult to resist. The pleasures it temporarily brings are appreciated by many as validations of happiness. We become contented not knowing that it is in exchange of the unimaginable potential and power we could get if only we are to focus on the things that really matter. Dear Holy Father, we need help. We need guidance. We need to learn to accept that the only way to take is the one leading to God. In this particular moment, in the ever-changing world, we, the young people, needs our values reassessed. Reassessing our values is crucial, if not the most crucial, in the formation of our being. That in order to accomplish and live up to the expectations of the community and the church, our values must be intact. And these values can only be best determined by making an effort to hear God. Our neglect of the teachings of the church weakens our values and attracts us to distraction. The absence of His guidance makes us vulnerable. It eventually affects the way we handle information. We need to accept that it's only by hearing and living life for God that we can have true fulfillment. I saw this saying once, Holy Father: values compromise the things that are most important to us. They are deep-seated, pervasive standards that influence almost every aspect of our lives, from the books we read to our religious beliefs. Our values are at the core of our personality. They influence the choices we make, the people we trust, the appeals we respond to, and the way we invest our time and energy. Holy